Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 06 August 2024. Nandito tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 45. Tuntunin tungkol sa partihan ng lupain. Pagkasabayan ako ng basa para pareho tayo dito matuto. Ezekiel chapter 45 verse 1, sa paghahati ninyo ng lupain, magbubukod kayo ng isang bahagi para kay Yahweh. Ito ang sukat ng inyong ibubukod. 12.5 km ang haba at 10 km naman ang luwang. Verse 2, susukat kayo rito ng 250 metro para sukat para tayuan ng templo at ang paligid ay lalagyan ng patyong 25 metro ang luwang. Verse 3, para sa dakong kabanal-banalan, susukat kayo ng 12.5 km ang haba at 5 km ang luwang. Verse 4, ito ang pinakatanging lugar ng lupain at siyang mauukol sa mga paring maglilingkod sa templo sa harapan ni Yahweh. Ito ang magiging tirahan nila at tayuan ng templo. Verse 5, isa pang lote na 12.5 km ang haba at 5 km ang luwang ay para naman sa mga paring maglilingkod sa kabuuan ng templo. Verse 6, karatig ng bahaging itinalaga para sa akin, mag-iiwan kayo ng isang lote na 12.5 km ang haba at 2.5 km naman ang luwang. Ito ay para sa lahat ng Israelita. Ang lupain ukol sa pinuno ng Israel. Bilisan natin ang basa at sobrang init na talaga guys. Verse 7, sa pinuno ng Israel, ang iukol ay ang karatig ng bahagi itinangi kay Yahweh. Ang nasa gawing kanluran ay sagad sa dagat Mediteraneo. At ang mga sagawing silangan ay abot sa ilog. Ito ang magkakasinlaki ng kaparte ng bawat lipi. Verse 8, ito ay para sa kanila at nang hindi na nila apihin ang iba pang lipi ng Israel. Ang mga tuntunin para sa pinuno. Ezekiel chapter 45 verse 9, ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, mga pinuno ng Israel, tigilan na ninyo ang karahasan at pangapi sa aking bayan. Sa halip, pairalin ninyo ang katarungan at ang katwiran, tigilan na ninyo ang pangangamkam sa lupain ng aking bayan. Ayan guys, bawal na mangamkam ng lupain. Verse 10, ang inyong timbangan, sukatan ng harina at kiluhan ay kailangang maayos, walang daya at husto sa sukat. Verse 11, ang panukat na ginagamit sa mga harina at ang panukat na ginagamit sa langis ay kailangang pareho ang sukat. Ika-10 bahagi ng isang malaking sisidlan. Ang malaking sisidlan naman ay ang pamantayan ng sukat. Verse 12, ang takalang siklo ay katumbas ng 12 gramo. Ang inyong mina ay katumbas ng 6 na siklo. Okay guys, nandito na tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 45 verse 13. Ito naman ang inyong ihahandog, 1/60 na bahagi na lahat ng inyong inaning trigo at gayon din sa sibada. Verse 14, 1/100 na bahagi sa lahat ng inyong nagawang langis. Ang panukat na gagamitin sa harina at langis ay parehong tig-isang bahagi ng malaking sisidlan. Verse 15, sa tupa naman isa sa bawat 200. Ito ang inyong handog ng pagkaing butil, susunugin at pangkapayapaan bilang kabayaran nila. Sabi ni Yahweh. Verse 16, ang mga handog na ito ay ibibigay sa pinuno ng Israel. Verse 17, ang pinuno ng Israel ang mamamahala sa mga handog sa susunugin. Sa mga handog na susunugin, pagkaing butil, inumin para sa mga pista, pagdiriwang kung bagong buwan, mga araw ng pamamahinga at sa lahat ng takdang pagdiriwang ng bayang Israel. Siya rin ang bahala sa mga handog para sa kasalanan, handog para sa kasalanan, handog na susunugin at handog pang kapayapaan bilang kabayaran sa kasalanan ng bayang Israel. Mga kapistahan, may nakalagay dito Exodus 12:1, chapter 12 verse 1 to 20, Leviticus chapter 23 verse 33 to 43. So, ibig sabihin makikita siya doon sa ibang aklat guys ng Exodus at Leviticus. So, basahin na natin itong Ezekiel chapter 45 verse 18. Ipinapasabi ni Yahweh, sa unang araw ng unang buwan, pipili kayo ng isang toro na walang kapintasan upang gamitin sa paglilinis ng templo. Imagine ninyo guys, isang buong toro, malaki yan. Verse 19, ang paring nanunungkulan ay sasahod ng dugo ng handog para sa kasalanan. Ipapahid niya iyon sa poste sa pinto ng templo. Kaya nga ini-imagine ko, Father God, ano ang itsura ng templo noon kung ganyan, puro dugo ng
ng pinapahid lagi, diba? Kasi hindi tuwing kapistahan nito ginagawa eh. Ipapahid niya iyon sa poste, sa pinto ng templo, sa 4 na sulok ng altar, at sa mga poste sa pintuan patungo sa patio sa loob. Verse 20, ganito rin ang gagawin sa ika-7 araw para sa sinumang nagkamali o nagkasala ng di sinasadya. Ayun pa. Ganito din, imagine niyo guys, gaano karami yan. Ganito ninyo lilinisin ang templo. So, nililinis nila ang templo guys sa pamamagitan ng dugo ng toro o kaya kung ano pa mang hayop yung inaano nila, yung dinadala nila. Verse 21, sa ika-14 naman ng unang buwan, ipagdiriwang ninyo ang pista ng Pasko, 7 araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may libadura. Verse 22, sa araw na iyon, ang pinuno ng Israel ay maghahanda ng 1 toro bilang handog para sa kasalanan niya at ng buong bayan. Ang iyaman talaga nila guys. Buo-buo talaga yung kanilang hinahandog na hayop. Okay, dito naman tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 45 verse 23, sa 7 araw ng kapistahan, ulitin ko lang ha, sa 7 araw ng kapistahan, maghahanda siya araw-araw. Araw-araw talaga. Balikan muna natin yung 22 para maano natin yung, maintindihan natin yung verse 23. Ezekiel chapter 45 verse 22, sa araw na iyon, ang pinuno ng Israel ay maghahanda ng 1 toro bilang handog para sa kasalanan niya at ng buong bayan. Verse 23, sa 7 araw na kapistahan, maghahanda siya araw-araw ng 1 toro at 1 tupang walang kapintasan bilang handog na susunugin at 1 kambing na lalaki bilang handog naman para sa kasalanan. Verse 24, para sa 1 toro o sa tupa, 5 salop ng harina bilang handog ng pagkaing butil, kasama ang 4 na litrong langis. Verse 25, ganito rin ang ihanda sa 7 araw na pista ng mga tulda tuwing ika-15 araw ng ika-7 buwan bilang handog para sa kasalanan, handog na susunugin, at handog na pagkaing butil. Ganon sila mag-celebrate ng pista guys, 7 araw. Bukas na kaya itong chapter 46. Sobrang, kita mo naman naliligo na ako sa pawis. Bye everyone. God bless.